Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Titus chapter 2, verse 11, at ang sabi dito, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men." Tayong mga Kristiyano ay madalas na inaakusahan ng mga hindi mananampalataya, ng mga ipokrito, sapagkat ay pinipili lang natin ang ating mga pinapakisamahan. Sa kabilang banda, maaaring sila ay tama, sapagkat madalas na hindi tayo nakikihalubilo sa mga tao na hindi natin kapareho ng pananampalataya. O kaya ay tinitingnan natin ang ating mga sarili na nakakahigit sa iba. O kaya ay hindi tayo komportable. Ngunit sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon na tayo dapat mag-step up at umalis sa ating mga comfort zone. At ang kanyang habag o grace ay para sa lahat ng uri ng tao kahit na hindi natin gusto. Ito ay hindi tungkol sa atin. Ang kaligtasan ay para sa lahat at resulta ng habag ng ating Panginoon. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa kanyang kaligtasan. Ito ay regalo o biyaya sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin kaya makuha ang kaligtasan sa sarili nating pamamaraan. Kailangan natin itong tanggapin bilang regalo o biyaya ng Panginoon na nagmamahal sa atin at ipinadala niya ang kanyang anak na Jesus upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi lahat ay tatanggap ang biyaya ng Panginoon, ngunit ito ay kanyang binibigay para sa lahat. Alam niya kung sino ang mga tatanggap nito, ngunit ito ay kanyang iniutos sa atin na ibahagi sa lahat ng mga tao. Sabi nga sa Book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age." Bilang isang disipulo ng ating Panginoon, tayo ay naatasang ibahagi ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Ngunit hindi ito magiging madali. Gagawin ni Satanas at ng kanyang mga kampon ang lahat ng paraan para tayo ay mapigilan sa ating misyon. Ngunit hindi tayo dapat mangamba, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay hindi magbabago, na tayo ay kanyang sasamahan sa lahat ng oras. Kaya tayo na at ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong mundo. Magandang umaga po.